Kung napanood nyo yung isang video ko na isang kababayan natin kasama ang kanyang pamilya na pinababa sa AirAsia kahit nasa loob na sila ng eroplano. Dahil napansin ng flight attendant na may sore eyes ang kasama nilang bata. Ngayon ay may buwelta siya sa isang vlogger na nag-content sa kanya. At ang sabi niya sa kanyang Facebook post, hindi ka patas magpaliwanag, idol. Pasensya na kung mas marami kang alam kaysa sa akin. Nakafocus kayo sa live ko tungkol sa sore eyes. Dagdag pa niya na sana nagbigay ka din ng aral kung pwede ba nila mabawi ang pinambili nila ng kanilang ticket. Dahil guys, kung napanood nyo yung video ay marami sila. Meaning ay hindi biro ang pera na pinambili nila ng ticket. At maging lesson na lang daw yung naging experience nila sa iba. At ang point lang daw niya kaya siya nag-live ay kung pwede ba mabawi o kaya naman mabigyan sila ng konsiderasyon ng AirAsia na ma-refund or ma-rebook ang ticket nila. Ang masasabi ko lang sa naging experience nila ay general rules talaga na kapag nakita ng flight attendant na may sakit ka, ay pwede nila kayong hindi pasakayin sa eroplano. Lalo na't kagaya ng sore eyes na visible dahil contagious ito or nakakahawa. Doon naman sa hinihiling nilang refund o kaya naman ay rebooking ng kanilang ticket, ay nasa AirAsia na lang din kung bibigyan sila ng konsiderasyon. May mga nag-comment nga na nag-share ng kanilang experience na parehong sitwasyon. At ang ginawa daw ng airlines ay pinakwarantin sila at pinarebooking yung ticket nila sa mismong araw. At pinabayad lang daw sila ng minimal penalty or fine. Kila kabayan, kaya hindi sila nabigyan ng konsiderasyon ay hindi sila maalam sa ganitong sitwasyon. Dahil ang Cebu Pacific, kapag ganitong sitwasyon ay nag-offer sila ng flight rebooking. Dahil kung maaalala nyo guys, yung naging sitwasyon nila Inday Jenny na hindi sila nakaabot sa flight nila sa Cebu Pacific dahil nga sa delayed flight ng Philippine Airlines na connecting flight galing sa ibang lugar sa Pilipinas pauwi sa Davao. Sabi pa ng iba sa comment ay mahirap daw maging mahirap sa Pilipinas. Pero guys, rules is rules. Pero para sa akin ay dapat binigyan ng konsiderasyon ng AirAsia ang naging sitwasyon nila. At pinayagan silang makapag-rebook ng kanilang flight. Kahit pagbayarin na lang sila ng penalty or fine kagaya sa na-experience ng isang kababayan natin na nag-share ng kanyang karanasan. At nangyari naman yun sa Manila Airport. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ng kababayan natin na buwelta niya sa isang vlogger na nag-content sa kanya. At sa mga hindi pa nakakapanood ng video ng experience nila, eto yun guys. May kababayan tayo nag-share ng kanilang experience ng kanilang pamilya na babiyahe sana galing sa Davao Airport papunta sa Manila. At ang sabi niya, nakasakay na daw sila sa loob ng eroplano ng AirAsia nang biglang mapansin ng flight attendant na may sore eyes ang anak niya. At dahil doon tumawag ng security ang flight attendant at pinababa sila. At ang sabi sa kanila na ipatingin sa pinakamalapit na clinic ang anak nila para malaman kung pwede ba itong makabiyahe. Ngunit ang findings nga ng doktor ay hindi pwede makabiyahe ang baby nila at mapapayagan lang sa July 15. Pero nangyari yung insidente na pagpapababa sa kanila galing sa loob ng eroplano ng AirAsia ay July 10. Ang pakiusap lang daw sana niya ay i-rebook ang ticket nila o kaya naman ay i-refund. Pero ang lahat daw ng mga hiling nila ay hindi pinagbigyan ng AirAsia. At ang pinakamasakit daw dito, ayon kay kabayan, ay inagaw daw yung papel nila or yung boarding pass, sabay pinalabas sila or pinababa ng eroplano. Guys, babalik po kami dito kasi ang flight namin kanina is alas 8, no? 8 AM. So nakasakay na po kami dun sa AirAsia. Pinababa po kami nung ano dun, yung mga, ewan ko ang tawag dun, yung mga babae dun na mayroon daw sure eyes yung anak ko, ayan o. So, bumaba po kami. Makikita niyo po, naka-video ko rin naman po yun. So, ngayon sabi nila, pumunta daw kami sa center or di kaya malapit na clinic para ipakita yung bata, no? So, kasi ang sabi nila,
Nakukuha daw ako nun para malaman namin kung ano ba yung dapat, no? So, ngayon alamin po natin, no? So, saan na ba yung kinuha ko? Yan bang? Kumpra na. Taso. Kasi grabe talaga guys, no? Nakasakay na talaga kami dun sa ano. Yan bang? Ano ka pa na? So, ayan, oh, grabe. Grabe yung pagod namin. Ano ka pa na? Live yun. Kahapon pa po kami dito, no? Kahapon pa po kami nagbiyahe. Sobrang layo po ng galingan po namin. Anyway, ito lang yung mapala namin dito guys. So, dahil nga nakuha po natin to, babalikan po natin. So, wala namang problema sa akin kung magkakaintindihan. So, ito lang kasi yung masakit dito eh. Nagpagod ka, nagsaya ka ng pera. Excuse me, sir. Sama na eh. Kami po yung nag-flight. Hindi. Nag-flight po kami kaninang alas 8 ng umaga, di ba ma'am? So, nung nandun na po kami, nakaupo na po kami dun sa plane, pinababa po kami dahil meron po sila napansin na Sir Ice. So, sabi ko, ba't dito ka talaga? Para hindi tayo makaharap. Tapos, so, sabi nila, ano, kukuha daw kami ng... Tapos, para daw malaman namin kung ano. Babalik daw kami, baka kasi kung may paraan, makakahabol pa kami sa alas 2. saan yung ticket nyo kanina? Tingnan ko. Yung ticket po namin sir, nasa cellphone. Kinuha po nila lahat yung ano namin eh. Yung Hindi sa cellphone? Oo. Tingnan ko. Yung cellphone ka. Copy! Nara to. Nara to. Yan. Kenangan mo. Di ka may pabronta man ba? Screenshot mo. Ito sir. So ang ano lang, kahit mga schedule lang ba, kasi sayang eh. Sobrang layo ng pinanggalingan namin. Kahapon pa kami dito ma'am. Sabi daw, ililipat kayo. Hindi, sabi niya, ipaano daw kasi kung positive na meron siyang ano, useless na talaga yun. Sabi ko parang hindi pwede yun. Hello guys, pasensya na po sa sobrang pagmamadali ko sa ano, pagla-live ko. Hindi ko po naka-close po yung ano dito. Pag-comment lang po kung naririnig niyo po guys, para marinig niyo po kung ano ang dahilan kung bakit po kami pinalabas, pinababa ng eroplano ng Air Asia na to, no? So, paki-comment lang po guys. Alaw din ka tatika? Alaw din ka? Sila kung live ako kakinig. So guys, paki-comment lang kung naririnig na po yung boses ng aking live para naman po malaman niyo, no? Pasensya na po kung maingay kasi nandito po tayo ngayon sa airport ng Davao, no? So grabe guys, kung hindi kami dito mamamatay, ewan ko na lang, no? Kasi grabe, walang tulugan, pagod, gutom sa pag-aasikaso lang sa tapos na po namin, pinababa po kami dahil lang sa isang disgrasya na ngayon lang po namin. Ngayon lang po tumubo siguro, no? So, ngayon lang tumubo, ngayon lang napansin, no? So, ang nakapansin po ay dun mismo sa aeroplano. So, dito, walang nakapansin dito. Hanggang taas, dun lang talaga kung saan sumakay na po kami at bibiyay na papuntang Manila yung Air Asia. Pero dahil sa napansin ng babae yung meron to sure eyes sa mata ng anak ko, so yun, pinababa po kami at hindi talaga kami pinayagan makalipad papuntang Maynila guys. So sobrang sakit guys, nakiusap ko wala talaga, no? So grabe yung biyahe namin guys, Maguindanao pa, sobrang layo. Ito hanggang doon sa lugar namin. Itong second lady, yung asawa ko, hanggang dito sa Davao, sumuka lang po yan guys. At itong anak ko, walang magandang tulog. Walang tulog. Wala rin po akong tulog kasi dumating po kami dun sa Ikulan Terminal mga alas 5 ng hapon, no? So nag-stay po kami dun, hindi po kami nagtulog. Hindi po kami nagtulog dun sa Ikulan kasi malamok, no? Malamok saka malamig.
ano lang, nag-rent lang po kami ng parang ano, ganito kalaki na ano, matulugan doon at tag 50 doon lang po kami nag-stay. Pag alas 3 ng umaga guys, pumunta na po kami dito sa Ikulan. Nag-stay pa kami dito, naghintay pa kami dito. Marami pa po kami tinrabaho dito hanggang sa taas na. So maayos naman po yung hanggang taas guys. Wala pong naging problema. So nung nandun na po kami sa plane, papasok na po kami doon. Nakaupo na kami ng bata na to. Bigla pong napansin ng isang ano, nung nasa ano, yung mga babae din sa plane. Na ala, may sure eyes yung anak ko. Tapos akala ko yun lang. Tapos nagwa siya ng security guard. Pinil po kami pababain, no? Lahat pa naman po kami. So, dapat kami lang, no? Di kaya kami lang tatlo. Ito hindi na sana, no? Kahit kasama namin sana, hindi na sana. Kasi yung ticket, no? So, lahat kami pinababa, no? So, masakit dito guys, bakit doon pa talaga napansin kung kailan nandun na talaga kami sa tapos na lahat, di ba? Yung bigay ka na talaga. So, bakit ganun? Sobrang sakit guys, sobrang sakit. Parang hindi ako makamubon, halos may matay ako kanina. Sobrang pagod, sobrang gutom. Halos wala ng pera ngayon. Tapos inutusan naman po kami magawa nito, no? So, nakailang taxi po kami dito guys. Naubos na po yung pocket money namin. No, naubos na po yung pocket money namin dito. Para daw ipakita mamaya, baka sakaling wala naman daw problema, ay makakabiyahe kami mamaya, no? Kasi meron pa daw alas 2. So yun lang, yun po yung ano, hihintayin na naman po namin ngayon guys. Wala rin pong kain ngayon guys. Wala rin pong tulog. Wala rin pong kain. So hindi ko alam guys kung ano nang gagawin namin dito. Nagkaubusan ako ng pera sa paghahanap ng ano dito, no? Paghahanap namin ito. Sobrang mamahal ng ano dito. 300 dinabayaran namin. Imagine yun, nakaapat po kami sumakay. Tapos nakabili na po kami ng mga kinain namin dito nung una po namin pag-flight kaninang umaga, mga alas 8, no? So pinababa po kami. So ito, another naman guys. Hindi ko alam guys anong gagawin namin sa nakita ko si Tamtax. Ayan o. So ayan ang idol ni si Tamtax. Kuni. So ayan. Sobrang hirap guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin namin dito. For the first time ko talaga for the first time, unang-unang nangyari sa buhay ko nito, na matagal na po ako nagmamadila. Palagi po ako dito dumadaan kasi ito po yung idol ko. So dito pa talaga ako nagkaroon ng diferensya dahil lang sa isang konting nakita lang nila dito. So wala naman. Ano? Wala naman sure eyes din. So yun lang guys. Nasayang yung pera, ticket, lahat. Hindi mo man lang alam. Hindi mo talaga alam kasi wala namang nakasulat din sa ticket. Kapag bumibili ka ng mga ticket, wala namang mga protocol dyan na pag ganito hindi pwedeng bumiyahe ha, pag ganito hindi pwedeng sakay sa plane na, di ba? Walang ganun. So kung magkaroon man yung bata o kahit sino sa atin, wala tayong magagawa kasi naghihintay tayo ng ilang araw sa ticket natin, di ba? Naghihintay po tayo dyan, no? So halimbawa ganito, wala kang sakit ngayon, tapos nakabili ka na ng ticket, tapos bigla ka nagkaroon ng ticket. Dapat kasi sana makalusot kami guys. Kung hindi kami makakalusot ngayon dahil hindi po talaga payagan yung anak ko, kahit mga schedule lang po yun hinihiling ko po, maka-schedule po kami na kung sakaling mawala po yung sure eyes niya, sure eyes niya, na makakasakay po kami ng wala na po kaming bayad. O kahit na sa mga mabilisang salita, ibigay na lang nila. No? Kasi grabe guys, kumatawa ako ngayon pero sobrang pagod, antok, gutom. Siguro kung hindi mamamatay yung anak ko dito, ewan ko na lang kasi grabe na yung nangyari sa amin dito guys, no? So ito na yung panguli guys. Bumalik lang ako dito para paniwalaan po yung sinabi nila, no? So yun po yung sabi na kung meron talaga yung bata na wala na, hindi kami daw pwede.
uwi na lang siguro. So, masaya ng lahat. Sa naging sitwasyon nila kabayan, lalo sa sinasabi niya na wala naman daw nakalagay sa ticket ang mga rules na hindi pwedeng pasakayin ang mga nasa ganitong sitwasyon or ganitong sitwasyon. Pero guys, ang nakakalungkot nga ay hindi alam ng mga kababayan natin or ibang kababayan natin Pilipino ang general rules ng mga airlines. Dahil kapag ganito na may sakit ka, lalo na kapag visible kagaya ng sore eyes, ay pwede kayo nilang hindi pasakayin ng eroplano. While boarding, if flight attendants sense that you might be a little sick and about to puke, they can deny you boarding. At sa hinihilingan niyang rebooking o kaya naman ay refund sa kanilang ticket, ay dahil nga sa mismong araw ng flight nila nangyari yung pagpapababa sa kanila, ay malabo na itong may refund o kaya naman ay may rebook. Pero pwede lang itong mangyari kung bibigyan ng AirAsia ng konsiderasyon ang naging sitwasyon nila. Pero guys, rules is rules. Wala tayong magagawa dyan. Pwede na lang kung kontakin sila ng AirAsia. Ito ang siyam na dahilan para hindi nila kayo pasakayin sa eroplano. Reasons airlines can deny you boarding. While boarding, if flight attendants sense that you might be a little sick and about to puke, they can deny you boarding. I know some of you like to before a flight, but just remember, if you look way too drunk, we can deny you boarding. I don't know why you would do this, but people do. If you come barefoot, we can deny you boarding. For our larger passengers, if you cannot safely put on your seatbelt with a seatbelt extender, the flight attendants can deny you boarding. If you look really pregnant, like really, and you don't have a doctor's note to prove how many weeks you are or if you can fly, they may deny you boarding. Before a flight, it might be wise for you to get a family or friend to sniff you, because if you have bad body odor, we can deny you boarding. Speaking of bad smells, if you're bringing in something as well that stinks, well, we can also deny you boarding for that as well. Some airlines kind of like have a dress code, but no dress code. Clearly, if you're naked, you're not getting on. But some airlines will actually deny you boarding if you're wearing a little bit something too sexy. Also, I kind of like this one, but lastly, do you just have a bad attitude problem? So if you're kind of an a-hole, we can deny you boarding. So be kind, everyone.